Hey, what's up mga tol? Magandang araw, panibagong video tutorial na naman. Sa araw to mga tol, ipapakita ko sa inyo or i-share ko sa inyo kung paano nga ba ang wiring diagram ng rapid backfire sa motor. Ang rapid backfire pala mga tol, ito yung kadalasang ginagamit sa motor show. Yung pinapaapoy nila ang kanilang mga pipe sa motor show. Bago natin simulan mga tol, kilalanin muna natin ang mga wiring component na dapat gamitin sa pagwa-wiring. Siyempre tol, hindi mawawala ang 12 volt battery ng motor. Fuse 10 to 15 amperes or 10 to 20 amperes pataas. On-off switch para makalagay tayo ng standby supply. Relay or horn relay at saka power interrupter relay 12 volt at pulser galing sa stator. Okay mga tol, huwag nating patagalin, simulan natin. This channel contain educational purposes only. Okay mga tol, magsisimula tayo sa battery o switch. Ang switch mga tol, lalagyan natin ng supply galing sa battery. Yung common ng switch, lalagyan natin ng positive galing sa battery. Bago natin iladaan mga tol, bago natin ilagay, idaan muna natin sa fuse ng motor. Okay? Para protection ng ating mga component. Pag may short circuit, ayan. Tapos mga tol, connect natin yung fuse sa positive ng ating battery. Okay? Nagkakaroon na ng standby supply ang ating switch galing sa battery ng ating motor. Pagkatapos naman mga tol, yung red wire ng power interrupter or input supply ng ating power interrupter, lalagyan natin ng supply galing sa ating switch para magkaroon siya ng positive supply from battery. Okay mga tol. Tapos mga tol, ang black wire ng power interrupter, ito yung negative or grounding ng ating motor. Yung black wire ng ating power interrupter, kukonect natin sa ground ng ating battery or grounding ng battery ay motor sa assist. Okay mga tol? Yan. Tapos mga tol, yung power interrupter natin mga tol, may dalawang wire yan. Yellow wire, ito yung output supply ng ating power interrupter. Bali ang power interrupter pala mga tol, ang trabaho niya, pinuputol-putol niya ang supply ng kuryente sa ating motor. Bali, galing sa battery mga tol, pag inon natin yung supply, magkakaroon, dadalo yung ang supply positive papunta sa ating power interrupter. Nagkakaroon ng standby supply ang ating power interrupter mga tol. Tapos, may mechanism yan sa ilalim o sa loob ng power interrupter. Pinapaputol-putol niya or on-off niya ang supply or kuryente galing sa battery para magkaroon ng hindi patuloy na supply or on-off na supply sa ating power interrupter. Kaya nagkakaroon ng blinking na supply. Tapos mga tol, yung output yellow na yan mga tol. Kahit saan yan, kahit magabaliktad yan, yung yellow wire na dalawa na output, i-connect natin sa 85 at 86 ng ating relay. Ayan mga tol. Connect natin. Yellow. Isang yellow sa 86. Yan. Tapos isang yellow output galing sa power interrupter sa 85.
Yan mga tol. Okay, isang yellow papunta sa 86 at ang isang yellow papunta sa 85 ng ating relay. Tapos yung 30 number ng ating relay mga tol, automatic i-connect natin yan sa negative or grounding ng ating motor or ground ng ating battery. Yan. Yung ground ng yung 30 ground ng battery or negative ng battery, tapos yung black wire input galing sa power interrupter ay ground din. Series lang sila, okay? Tapos mga tol, yung 87 naman mga tol, ito yung output ng relay papunta sa pulser, positive ng ating pulser or blue na may stripe na white na wire sa ating pulser. Connect natin yan mga tol. Yan. Jumper natin. Para hindi konektado. Tapos connect natin sa positive ng ating pulser. Tapos yung green ng ating pulser tol, matik, ito yung nasa grounding ng CDI or ground. Ground na yan, matik yan. Papunta yan sa CDI, ground yan ng CDI. Okay? Okay mga tol, review natin. Ang power interrupter, kukuha ng supply galing sa battery. Pagpunta ng switch, yung switch nagkakaroon ng standby supply. Pag pinress natin, yung supply galing sa battery, magta-travel papunta sa positive output ng ating switch. Kaya pupunta siya sa positive red wire ng ating power interrupter. Magkakaroon tapos may yung black wire may grounding na, magkakaroon ng supply. May standby supply na ang power interrupter. Tapos yung dalawang positive output ng power interrupter na putol-putol na supply or on off na supply, kukonect natin sa 86 ng ating relay. Tapos yung isang yellow wire 85 ng ating relay. Ito yung triggered mga tol. Tapos yung 30 ay grounding ng battery. Yung 30 ng relay grounding ng battery. Tapos yung 87 naman ay output papunta sa pulser. Output na pinefilterize galing sa power interrupter. Tapos pumunta sa relay. Putol-putol na supply mga tol, tapos konektado sa pulser. Ito pala yung proseso mga tol. Ang purpose ng power interrupter tol, di ba, pinaputol niya ang connection or on off niya, on off or putol-putol, hindi patuloy na connection na kuryente. Kaya nagkakaroon ng backfire ang motor mga tol kasi hindi niya nasusunog lahat ang gas or gasolina ng ating mga motor. Kasi pinaputol-putol ng power interrupter ang supply. Pag pinihit natin yung throttle mga tol sa motor, pinihit natin ang throttle, ang supply na kuryente na papunta sa ignition coil, tapos dadaan sa spark plug, ay yung supply na kuryente na yun putol-putol na or nag on off ng mabilis. Kaya yung gas ng ating motor ay hindi nasusunog lahat, kaya nagkakaroon ng backfire. Parang pinuputol-putol niya yung supply. Yan lang mga tol, maraming salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa ating munting video, tutorial. Saka mga tol, huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel, pati na rin pakihit sa notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod natin na video. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you. Bye-bye.